Pagka sinabi nating Pasko, ito po ang pinakamasayang araw at pinakamahabang panahon na isiniselebrate ng mga Pinoy. Dahil pagka sinabing Pasko, ito po ay nagsisimula sa atin sa Pilipinas ng buwan pa lamang ng Ber. At September, October, November, December, 4 na buwan na ating tinitingnan. Pero ayon po sa aking pag-aaral, you would notice nga pala sa aking ah, talata ng Biblia na nakita, ang talagang tunay na Pasko ay naghahatid ho talaga ng kagalakan. Dahil nakalagay doon sa chapter 2 of the book of Luke, doon sa verse 20, ang sabi, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos na nagpapahayag ng kanilang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po isang daling manalangin. Dakila naming Panginoon, ang pagsasama-sama naming magkakapatid na ito ay alam kong magbubunga ng magandang bagay para sa amin at patuloy, Panginoon, kaming magiging malapit sa iyo. Salamat po sa iyong mga salitang aming pagbubulay-bulayan. Tulungan po ninyo, Panginoon, mga kapatiran natin who are still trying to log in and to join our prayer meeting on the air. At iyo, Panginoong, tulungan na ang mga kapatiran namin na sa ngayon marahil ay hindi makadalo dahil yung iba po ay naapektuhan ng bagyong Odette. Yung iba ay nahihirapang makakonect dahil nga po sa naapektuhan din ng kanilang internet. Ang aking panalangin, Panginoon, abutin mo po sila. Some of our friends ay namatayan. Some of them ay nawalan ng bahay. Some of them ay hirap na hirap ngayon. Panginoon, alam ko pong ngayong Kapaskuhang ito ay dapat makatagpo ng kagalakan at kasiyahan. Pero papaano makapag-i-enjoy at papaano magsasaya ang mga tao na tinamaan ng bagyo, namatayan, nagkaroon ng mga problema? Panginoon, alam namin that Jesus is the center of Christmas. And without Christ, we are nothing. Pero tulungan mong sa mag-itan nitong aming pag-aaral, matuto kami na labanan ang lahat ng aming mga kalungkutan, mga dadarama, Panginoon, ng mga nakikita namin at nararamdaman sa aming panloob na pagkatao. Alipin mo ang aking mga kapatid at bayan mo, Panginoon, na sa mag-itan ng mensaheng ito, makapagdala nawa ito ng kaaliwan. In Jesus' name, Amen. Nais ko po sanang pamagatan ng ating mensahe tonight na how to fight your Christmas blues. Sinasabing ang Christmas po ay sinasabing we are gathering actually in celebration, quote and unquote, the birthday of Jesus Christ. There are many religious holidays around the world, but still Christmas is unique because it's the only celebration in the entire year that brings people together regardless of gender, belief, sexual orientation, nationality, ethnicity, language, at kahit na po social status. Christmas is also unique because it can be the loneliest time of the year as well. And the song doon sa Loneliest Time of the Year by Mabel Alabama captured for some people the holiday can heighten feelings like loneliness, loss and depression. Some of you may be stung with loneliness this Christmas. Maybe you have just gone through the iba-ibang mga problema sa buhay, like yung iba'y nawalan ng trabaho, yung iba'y even lost the loved ones due to pandemic, yung iba naman ay marahil ay mayroong mga karamdaman right now. And hindi ko alam kung anong kalagayan mayroon kayo. At ang isang anticipation na malapit na yung Pasko pero wala pang pambili. Talagang napakalungkot ng sitwasyon na ganito.
A lonely Christmas is a sad season. At masasabi natin na marami po sa mga kabataan especially na ang kanilang pangarap magkaroon ng magandang damit, magkaroon ng magandang sapatos, yung bang mga panlabas na pangangailangan nila that they feel will make them parang attractable. Isa pa, ang hirap din po talaga ng wala talagang pera sa bulsa. Dahil nga po sa hirap ng buhay, ang hirap talagang kumita ng pera right now. So, ang tanong ay ganito, paano natin lalabanan ang ating mga sadness? Yung ating Christmas blues. Si Apostle Paul actually, dun sa 2 Timothy chapter 4 verses 19 to 13, ay sinulat niya ito when he was inside the prison cell. At alam natin na si Apostle Paul is a man who wrote 13 out of the 27 books of the New Testament. 5 out of 13 he wrote in prison, and another book he wrote from Roman jail while awaiting for his execution. We find 4 antidotes, o di kaya ay panlaban, papaano natin lalabanan yung ating mga kalungkutan. At makakuha tayo ng kahit kaunti man lamang na ideas kung paano natin lalabanan ang Christmas, ang matinding dulot ng kalungkutan ng Christmas. Una sa lahat ay when Christmas is lonely, love, magmahal ka, and select a healthy company. Mamili ka ng healthy company. Si Apostle Paul didn't like to be alone. Ayaw niyang maging alone. It wasn't the halfway God wired him. Si Apostle Paul loved to be around his friends. He wanted company so much that in 2 Timothy chapter 4 verses 9 and 10, ito po yung sinabi, sikapin mo makapunta rito, address to Timothy, sa lalong madaling panahon. Iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crisanto naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Gaano kasakit ang iwanan? Gaano kasakit ang nag-iisa? Lalo kung ikaw ay halmoy dalaga o binata, hanggang ngayon ba naman ganyan ka pa? So parang yung feeling of loneliness, parang pinalalala pa sa mag-itan ng kanilang mga comment. So he had sent Tychicus to be in charge of the church sa Ephesus so that Timothy is free to come, and even in the face of death, Apostle Paul valued company of others. Ano pong matututunan natin dito? A healthy company is the first na masasabi nating panlaban sa kalungkutan. Paul was a people person. Some of us, on the other hand, are born introverts. We are very uncomfortable around crowds. We function best when we work alone. However, nobody can function alone all the time. Si King Solomon ay sumulat in his life that there are times when we cannot do without company of other human being. Doon po sa Ecclesiastes chapter 4 verse 11. Although work, entertainment, oversleep, and pets can substitute human company any other time of the year, but it cannot be during Christmas. There are some practical things that you can do to deal with loneliness this Christmas. Una, pwede ka mag-invite ng someone who can fellowship with you during Christmas. During breakfast, lunch, or dinner. Hindi naman kinakailangang napakarami ng handa. Hindi naman kinakailangang napakasarap ng handa. Basta mayroon ka lang kasama. And siguro kung maliit yung lugar mo, pwede naman kayong pumunta sa isang restaurant o di kaya sa isang
fast food, pwede kayo magkape-kape doon at para maging masaya yung iyong Kapaskuhan. Remember, healthy is the key word here. If you associate with someone that complains, grumble, criticize, gossip, you will end up feeling worse. Maghanap ka ng healthy company. Huwag yung laging ang nakikita ay criticism, kahinaan, and so on. At yung taong pwede mong pagkatiwalaan na kayo'y mananalangin. At kung kayo ay magkakaroon ng sharing time, sana naman hindi yung parang may kasama ka nga pero napakatahimik naman. Sana naman magkaroon ng magandang company ikaw, pumili ka naman. At mayroon talagang tao na ganon. Of course, malungkot ako ngayong Kapaskuhan dahil isa sa masasabi kong napakalapit na tao sa akin ay kamamatay lang, si Pastor Ed Edusur. I was with him and I trained him for quite a long time. Siguro mga 6 to 8 years kaming nagtuturuan patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. I was mentoring him. I've been mentoring him. I made it sure na yung kanya mga itinuturo at yung kanya mga ginagawa ay naaayon sa Biblia. Pero nung Sunday, medyo it is so sad para sa akin. Nagkakaroon pa naman kami ng parang namin ay Christmas program sa church. Tapos bigla na lang may tumawag sa akin at ibinalita ayon. Napakalungkot sa akin ng sandali. And in fact, kagabi, while doing the funeral service for him, parang halos hindi ako makatayo dahil nang nakikita ko itong kasama ko lagi, wala ni isang linggo na kami hindi nagkikita. Laging nagkakaroon kami ng time. We teach together, we pray together, we dream together. Nagka-counsel. Isa siya sa pinaka-napaka-humble na tao na nakasama ko. So, masyadong masakit. Pero, siyempre, ako naman ay may pamilya at nagpapasalamat ako. Isa sa pinakamagandang pang-alis ng kalungkutan ay yung pamilyang napaka-mapagmahal, napaka-supportive, nakakaintindi sa'yo. Nung malaman ko yon after na kami magkaroon ng Christmas program, umuwi na lang kami at ako iniwanan ng aking mga anak at saka ng asawa ko. Naroon ako sa kwarto. At naintindihan niya ang aking kalagayan. Hindi ko alam kung kayo'y napaka-supportive sa iyong pamilya. Ngayong Kapaskuhan, maghanap kayo ng pinakamasarap nito, yung pamilyang very supportive sa iyo. Yung kaya mong umiyak, kaya kang intindihin, hindi naman kinakailangan ibigay ang lahat ng iyong need. Pero yung maintindihan ka man lang, andyan lang siya sa iyong tabi. Isa sa pinakamagandang magagawa mo, humanap ka ng kaibigan o yung iyong kabahay, lalo ng iyong pamilya, na makapagsusuporta yung very healthy fellowship or company. The second is when you are lonely, when Christmas is lonely, leave your baggage. Iwanan mo na yung iyong mga nakalipas, reflects and learn from them. Kasi hindi ko alam kung bago nagki-Christmas ay meron kayong hindi na isi-settle na issue. Sinasabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 11, ang sabi ni Paul ay ganito, hanapin mo si Marcos, isama mo siya rito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa akin. Alam nyo, yung instruction ni Apostle Paul to bring Mark with him, hopefully, Mark will be an assistance to him. This person is none other than John Mark, the writer of the Gospel of Mark. Alam natin ang istorya that Paul refused to take him with him in his second missionary journey. Dahil nung first missionary journey, nang iwan siya. Nung magsa-second missionary journey na sila, gustong sumama ni Mark. Sabi ni Paul, hindi pwede. Nagkaroon sila ng sharp contention ni Barnabas. Kaya ang isinama ni Paul
ay si Silas at si Barnabas naman isinama yung kanyang pamangkin na si John Mark. Subalit, Paul reflected on the dispute with Barnabas over Mark while awaiting his execution. And I do not know. What I do this is that nabago si Mark at nabago rin naman si Paul. Kung mayroong mga baggage, mayroong mga bagay na hindi maganda, mantakay mo magpapasko, ang sarap naman, ang pangit naman siguro nung kakain ka, magkakaroon ka ng Noche Buena, pagkatapos ang makikita mo yung mukha ng iyong hindi kasundong tao. Para naman yatang unfair sa sarili mo. Pasayahin mo naman yung sarili mo. Ano? Reflection is a very good antidote to loneliness. Remember, it's one thing to dwell in the past, but it's entirely another thing to reflect in the past. Someone has said that it's one thing to look in the rear view, o yung mirror view, but wholly something else to stare. To stay in the past is to live in regret of your mistakes. Reflecting is to learn from your past and to move on to a brighter side of life. Moses stressed the importance of reflection in the book of Psalms. Ang sabi niya doon sa Psalms 90 verse 12, "So teach us to consider our mortality so that we might live wisely." The absence of our loved ones, particularly na nauna na sila, ay isang masakit na bagay. Pero kung makikita mo, ako particularly, kagaya nga nabanggit ko sa inyo, I cannot deny that I became lonely dahil nga nang iwan si Pastor Ed, Edusor. Pero kung malalaman ko naman at alam ko, biblically speaking, that he is with the Lord, enjoying the presence of the God that he served faithfully and with integrity and efficiently, hindi ba dapat magiging masaya na rin? Kung mayroon kayong mga hindi tamang na relasyon in the past, try to forgive. Siguro walang masama na alalahanin yung istorya. Pero huwag namang manatiling hanggang ngayon ay andyan pa. At hanggat nasa utak mo siya, hindi nabubura. Ang tanong ay sinong talo? Si Kristo kaya siya pumunta rito during nung unang Christmas ay upang isettle ang problema ng tao at saka ng Diyos. Ang tao ay hindi pwedeng makalapit sa Diyos dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Pero inibig niya na isettle ang problema mula dun sa Garden of Eden at magbigyan ng solusyon ang problema ng tao. Kapatid, talo ka pagka hindi ka marunong magpatawad. Talo ka pagka ikaw ay hindi mo kayang iwanan yung iyong former baggage, yung iyong dalahin ngayon. Bakit hindi mo pwedeng ilagay na lang yung baggage na yan? O dili naman kaya kung ito i-consider mong yan ay isang garbage, hindi lang baggage, ito isang garbage. At ang garbage, hindi yan inilalagay sa loob ng bahay. Manganga mo yan Itapon mo yan. And therefore, mas masarap na ikaw ay mag-enjoy ng iyong buhay. Bakit ka naman ihuhold ng mga tao na sa iyong palagay ay hindi naman wala namang kwenta? Bakit pinagkukwentahanan mo? Bakit binibigyan mo ng halos magandang panahon? At ang kalimitan ng utak mo ay nakasettle dun. Kapatid, ang Diyos hindi ganon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish. Ang iniiwasan ng Panginoon, whether na siya, ang tao ay magkasala at magpatuloy at mapunta sa impyerno dahil nga sa kasalanan, hindi yun ang nasa utak ng Diyos. Ang nasa utak ng Diyos ay magkaroon ng katuparan o di kaya katapusan yung problema ng tao. And He must settle. Nasa tao na yon kung ayaw niyang makipag-ugnayan sa Diyos at ayaw niyang makipagbalikan. Pero ang pinakamahalaga, kapatid, enjoy mo yung buhay mo. Pangtatlo, when Christmas is lonely,
Look after yourself. Looking after yourself is a very nice antidote to your loneliness. According to 2 Timothy chapter 4 verse 30, pagpunta mo rito, dalhin ang aking balabal, dalhin mo yung aking balabal na naiwanan ko sa Troas, sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat, lalo na yung gawa sa balat ng hayop. Si Apostle Paul instructed si Timothy to bring his coat. Now, what is the use of coat to a man waiting for his execution? And he is in the solitary confinement. It's possible na si Apostle Paul is being held in the underground dungeon. And essentially, dungeons were not suitable for human habitat. And they were occupied by rats, cockroaches, and smelled poisonous fungi. They were damp and cold because they never saw the sunrise. Paul was staring death on the face, but masasabi natin that the assurance that he will be with Jesus Christ, his Savior and his Lord, ay alam natin he is looking forward to that. Until then, he had to work to do, and he had the work to do, and for that, he had to protect himself from the cold, hence his coat. Kaya, alagaan mo rin yung sarili mo. Kung mayroon kang loneliness, walang ibang magmamahal ng higit sa iyo dyan kung hindi sarili mo. Kapatid, tandaan mo, ipagsusulit mo sa Diyos ang anumang ginagawa mo, whether it be mabuti o masama sa katawan mo. Because we are God's steward of this body. Magbasa-basa ka naman. Magkaroon ka naman ng devotion. Magkaroon ka ng time to sing. Kahit na hindi magandang masyado yung boses. Lalo na pag wala nakakarinig, okay lang. Maganda siguro yung aliwin mo yung sarili mo. Ngayong Kapaskuhan, if you feel so lonely and alone, tandaan mo, may sinabi ang Panginoon, I will never leave you and I will never forsake you. And that's a fact. It is so comforting to know that God ay hindi marunong mang-iwan. And if you feel so lonely, kapatid, right now, lalo ngayong magpapasko, huwag mong isipin yung pagkain, yung dami ng pagkain. Tandaan mo, kung ikaw ay tapat sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, sabi ni David, ay tumanda na ako ng ganito, pero wala pa akong nakitang isang tapat na lingkod ng Diyos na ginutom niya. So kung ikay may kinakain at may dinaramit, ang sabi ni Apostle Paul, dapat matuto na tayong masiyahan. So, this Christmas, even if it's lonely, do your best to take good care of yourself because it is in the season of loneliness that you need to be most healthy. You cannot afford to get sick when there's nobody to attend to you or around the clock. Remember, we can survive any situation if we are physically and mentally fit. It is true of human nature that when we are lonely and depressed, we take poor care of ourselves. Sometimes nahihirapang maligo, lalo niyan, medyo, sabi ko nga, basa tubig, malamig. Physically or anyway, kahit ano pang mangyari, sometimes we don't exercise and we don't rest adequately. We skip meals and sometimes mas ginugusto pa nating kumain ng mga junk foods. And Paul did the best he could to take care of himself. And perhaps, yun din ang gusto niya. Tingnan mo, pati yung aklat. Kailangan niyang magkaroon yung aklat na yon. Ang maraming sinasabing ito po yung scripture. Matanda na siya, malapit na siyang mamatay. Pero kailangan pa rin niyang magbasa. Ang dami na niyang alam. Kapatid, don't feel as if hindi mo na kailangan matuto. Kahulihan. When Christmas is lonely, learn to make yourself useful.
makikita nating making yourself useful unto the Lord and others ay ito po'y isa sa magandang antidote for loneliness. Even si Jesus Christ, during His loneliest moment in His life, He was concerned about others. Notice do sa chapter 23 of the book of Luke, verse 33 and 34, ang sabi niya doon, nang dumating sila sa bundok na tinatag na bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako niya ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi lang nalalaman ang kanilang ginagawa. Notice, Jesus Christ is on the cross. He was crucified by those cruel people. Siya ay nilitis ng walang katinuan, kangaroo court. And yet, while on the cross, ang nasa puso niya ay ang mga tao pa rin. Yung mga taong nagpapako sa kanya is addressed maybe, patawarin mo po sila, hindi nila naman yung kanilang ginagawa. Why should you put some more? Dadagdagan po, kailangan mo pa yung nararamdaman mo. Sabi niya, patawarin po sila. At nung makita niya yung kanyang nanay, ayon sa chapter 19 of the book of John, verses 26 and 27, ang sabi niya, anak, narito yung iyong ina, narito yung iyong anak. Concerned siya sa nanay niya. Siguro mas magandang magmahal tayo. At siguro, baka naman hinihintay ka rin ng iba. Kasi ang pagkaminsan, we are only concerned about ourselves. Why should we not also be concerned about others? They also are looking for your care, for your love. At marahil, yun din iyong pagmamalasakit. Si Paul instructed Timothy to bring his scroll, especially yung parchment in addition to his coat. Scrolls were copies of the Bible written on process sa tinatag nating papyrus, while parchment were fresh writing material made of the goat skin. And Apostle Paul wrote to the fellow Christians frequently, encouraging them in their faith. And Paul wrote 4 other letters sa loob do sa prison cell, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. As a tent maker, he could have overworked making more tents. While he was in jail, he could have been so idle. Instead, he made himself useful to others. And some 2,000 years later, we are still benefiting dun sa kanyang loneliness. During that time when he was so all alone, languishing dun sa napakatinding kanyang karanasan inside the jail. Tandaan natin, walang ibang magpapasaya to be sad or not to be sad, to be lonely or not to be lonely is a choice. Ngumiti ka naman. Pasayahin mo naman ang buhay mo. Kasi alam mo kung bakit. God is much concerned about your health. God is concerned also about your spirituality. God is concerned about your life. If you are aware that there is somebody who loves you so much, take good care of yourself. We make two major mistakes when we are lonely. We overwork to overcome the pain of loneliness, and overworking is being busy without being productive. The second mistake is that we don't do anything at all, and our minds become the devil's workshop. The solution is to find the right balance between working and idling. We bring balance into equation by being useful to others. This Christmas, I'm urging you to let your life be a channel of blessings to others. Hindi kinakailangang maring kong pera. Ipanalangin mo, magpasaya ka, mag-share ka ng Word of God. You might not see the fruit of your labor right now. But sometimes, you may not even be around when they finally yung nag-bear fruit. But still, you will leave this world knowing
that you have contributed to making someone's life better. Again, I just would like to share with you that maganda sana ang plano namin ni Pastor Ed. Kasi team kaming nagtuturo. At yun nga, sabi ko sa mga 6 to 8 years kaming nagtuturuan at nagtutulungan. Hindi ganun kadali yung mag-mentor or sometimes tormentor din. Napakaganda naman ng taong ito na maturon dahil he's humble enough to accept yung mga dapat na ituro sa kanya. Nung Friday, because nung Sunday supposed to be is dapat yun yung kanilang anniversary ng church. At yung church na yon ay minahal niya ng gusto. Mantakin mo malayo yun, nasa Tanza, Cavite, at ato siya sa Santa Rosa, Laguna. And yet, ang miyembro niya ay hindi bumababa ng 100. Napakahusay niyang tao. Ang kanyang binalak ay nung Saturday, nag-repack siya ng mga pangbigay ng regalo. Kasi mayroon siyang 60 families na kanyang supposed to being tutulungan at bibigyan ng parang yung Christmas parang gift. Tapos, yung unang services, ang kanyang balak ay magkakaroon ng worship service. And then after that, pagkakain ng tanghalian, ay magkakaroon sila ng evangelistic meeting para doon sa bibigyan ng 60 families. So, at mayroon pa siyang naka-schedule daw na child dedication. So, napagod siya nung Saturday. Ang plan kasi namin, kasi Christmas party namin sa aming pinagtuturuan dito sa Kabuyaw, kina Pastor Orlan Sakman. Balak namin na magkaroon ng Christmas party doon. And then pagkatapos noon, kasama yung kanyang misis, kasama yung misis ko. And we are trying to convince sina Pastor Orlan at saka yung kanyang misis to go out and maybe have a coffee. And then pagkatapos noon, marahil ay usap-usap. Yun ang aming plano. Ang sarap-sarap ng aming plano. Ang ganda ng aming plano. So, natulog pa kami na talaga namang maganda yung plano. Pero idinadaing niya, sabi niya pagod siya. Siguro magkahalo yung expectation ng magandang kinabukasan ng paglilingkod at yung pagod niya. Nakapunta siya kasi meron siyang bagong regalo ang Diyos sa kanya na sasakyan na kanyang dinrive mula dito sa kanilang lugar sa Cavite, sa Santa Rosa, Laguna, going to Tanza. Nag-drive siya. At ayon sa aking pagkaalam, pagkarating doon sa Tanza, bumababa pa lang siya doon sa kanyang sasakyan. Siyempre, hinalubog siya ng kanyang mga kaibigan at yung kapatiran. He felt pain doon sa kanyang dibdib. At meron na talaga siya noon. At ang balak niya kasi, magpa-angiogram talaga. At meron namang sasagot ng kanyang angiogram. Tatapusin lang niya yung anniversary at yung Christmas program. At kagaya supposed to be kahapon, dapat supposed to be na nagpunta na siya for angiogram. Hindi na ho nangyari ang lahat. Kapatid, maikli ho ang panahon. Kung kayo'y malungkot, hindi po mabuti yung sasabihin mong tapos na ang lahat. Hindi ganon. Ang kalungkutan ay dapat pinaglalabanan. Mayroon pong antidote to that. So sa makatuwid, in conclusion, you can use the principles na aking sinabi kanina. Magtatapos po ako that yung loneliness can visit you whether you like it or not, sooner or later, but you can choose how to respond to it. Ano yung dapat na i-respond natin? Mayroon akong 4 na recommendation. Number 1, learn to encourage yourself. Kung walang taong mag-encourage sa'yo, siguro pinakamaganda, ilagay mo yung iyong kanang kamay. Sige, ilagay nyo nga. Doon sa likod ng sa likod mo. Ilagay mo doon sa may ganon, no? Ganon? Pag ganon ba? Tapos, tapikin mo ng konti at siguro hinay-hinay lang, ganon. Encourage mo yung sarili mo. If no one is encouraging you, matuto kang mag-encourage ng sarili mo aside from the fact na may Diyos kang nag-i-encourage. Pangalawa, look for a very good company. Mayroon kang kaibigan, tawagan mo. Wala akong problema, may technology ngayon.
Pwede kang tumawag kahit kanino, kahit makalima kang tawag, and so on. Huwag mong iburyong yung sarili mo. Magpatawa, ah, mahimingi ka ng payo, makipag-usap, humingi ka ng kaunting siguro opinion patungkol sa ganito ganyan, at magkakaroon ka ng masayang araw. Number 3, leave your baggage behind. Iwanan mo na yon. Or shall I say, itapon mo na yung iyong trash. Iwanan mo na completely. At ang kahulihan, live for the Lord. Minister rather than expect to be ministered. Magiging masaya ang araw mo kung ikaw ay matututo kung papaano mo lalabanan ang kalungkutan. Labanan mo ang kalungkutan sa pagitan ng isang matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Hindi po siguro tayo magkikita ngayong Pasko. Kasi kailan ba? Malapit na po yung Pasko eh. Kasi 22 na ngayon, 23, 24. Yeah. Maikli na lang. So, pray natin na naging masaya ka ngayong Pasko. At hindi kinakailangan napakaraming pagkain. Pero wala ho namang masama kung ikay magpasaya ng ibang tao. Wala hong problema kung if you can send maybe something to help others o di kayong family, wala hong problema doon. So kapatid, let's enjoy our Christmas. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much for the time we spent together. Salamat po sa iyong mga salita na aming pinagbulay-bulayan. Enjoy nawa namin ang aming Kapaskuhan. At naway ang Christmas blues ay aming makounter sa magitan ng tamang pananampalataya at desisyon na ikaw ay aming bigyan ng karangalan rather than kami ay magkaroon ng self-pity. Bless mo ang iyong mga anak. In Jesus' name, Amen. Well, I just would like to read some of these isinend yung mga comments. Sabi nyo rito, si Clarice, sabi niya magandang po. God bless everyone. Si Ate Delia Magallanes, good evening Pastor Eloy, Merry Christmas. Ganon din sa iyo, kapatid. At sa inyong mga kapatid. Sabi ni Ate Priscilla Inocencio Orias, ang sabi niya, ito po yung nanay ni Brother Jason. Sabi niya, good evening sa lahat po, Pastor. At yun din si Pastor Mon, mayroon siyang mga tatlong magkakatikop na kamay, ibig sabihin ay pananangin. Si Len Duarte, ang sabi niya, Merry Christmas po sa lahat at magandang gabi po. Si Melda, sabi, good evening po Pastor at ganoon din sa lahat. Si Onion, ang sabi niya, magandang gabi po, pasama po sa prayer si Pastor Lino for complete healing. Okay, pagpipray natin si Pastor Lino. Sister Sita, kumusta ka na sa Hong Kong? Magandang gabi po sa lahat. Sister Clarita, sorry po. Sa lahat, magandang po sa lahat. Si Ate Lagring, sabi niya, magandang po, Pastor. Sister Nona, sabi magandang gabi po, kumusta na po? At Sister Sira, sabi niya, Merry Christmas to all, and ganun din sa iyo. And good evening po, Pastor, watching from Diet, of course, si Jen. At yun din si Brother Louie, itong nga nabasa ko na kanina. Greetings from us in Hong Kong. Merry Christmas. Same also to you. Sister Jo Del Castillo, sabi good evening po. At yun din si Sister Imelda is watching. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikiisa sa akin sa pananalangin ngayon. Akin po sanang hinihiling na tayo magkaisang manalangin. Ipanalangin natin yung pong family ni Pastor Ed Edusur. Nagkakaroon po sila ng funeral service kanina at bukas ay siya ililibing 2:00 po ng hapon sa Eternal Gardens dito po sa sa Santa Rosa. Ako po naman ay magkakaroon ng house dedication dito po sa Esmeralda. At ganoon din naman, baka ako'y hahabol para sa paglilibing ng Pastor Ed.
Patuloy nating ipag-pray ang dating na GCCP conference this coming December 27, 28, 29. Dito po gaganapin sa Santa Rosa. Ganon din naman, nais ko po sanang mabigyan ng kasiyahan pa yung ating mga kapastoran. So siguro baka sa pagbabagong taon ay magkaroon man lang sila ng mga pagpapalang dapat ay matanggap at ang kanilang pamilya. The Lord has been so good at naibigay na po natin yung ilang dapat na ibigay sa kanila. Mayroon na po siya ng kaunting gagamitin ngayong Kapaskuhan. So ang atin po namang bibigyan ng kalutasan ay marahil ay yung New Year. Patuloy nating ipag-pray. Tayo po ay mananangin at ating idalangin din si Pastor Lino, Doctor. Maraming salamat po sa iyo, dakila naming Panginoon, for this very, very masasabi kong napakasayang pag-aaral ng iyong salita. At napakaliwanag ng iyong sinasabi sa amin. Hindi kami dapat nagmumukmok sa tuwing oras ng kami po ay nalulungkot. Ang totoo, maraming paraan kung kami po, Panginoon, ay para paglabanan ng mga kalungkutan ng Kapaskuhan. Alam namin, Panginoon, hindi po sa material nasusukat ang dapat pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kung alam namin po na talagang ikaw ang sentro ng Pasko, kahit na po wala yung mga bagay na pangmundo, basta ikaw ay aming nasa sentro, masaya na rin po kami. At tulungan ng Panginoon na ma-enjoy namin hindi ang panlabas o ang pamaterial na mga bagay ng Pasko, kung hindi ikaw mismo, sapagkat ikaw talaga ang tunay na Pasko. Pagpalain mo, Panginoon, kami, and I'm praying for Pastor Lino, Doctor. Hipuin po siya ng iyong mapagpagaling na kamay. Tanggalin mo ang anumang mga bagay na nagiging dahilan ng kanyang karamdaman. At tulungan mong aliwin din, Panginoon, ang pamilya ng Pastor Ed. At lalo na pa yung mga kapatiran namin, ikaw rin po ang magpala ngayong araw ng Kapaskuhan. Yung iyong pangunguna, yung pagbibigay ng kanilang pangangailangan at ang kaaliwan, iyong ipagkaloob sa kanila. Ito po ang aking panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Maglalagay po sa inyong lahat. To God be the glory.